Okay, game. Yung next type ng conversion naman na susolve natin, hexadecimal to decimal conversion. Kaya ang tanong, paano naman yun? Okay, paano ginagawa yung hexadecimal to decimal conversion? Labas ko lang muna yung kamay. Kasi gagamitin natin ulit yan, syempre, dito sa solution and yung hexadecimal information natin, di ba? Ang isang hexadecimal digit, yan ay equals to 4 bits. Ito yung hexadecimal conversion table natin. Game solve tayo. Ito yung unang sample natin. Okay, so ang example natin, ang hexadecimal value 5C. Okay, kailangan naman natin siya ngayon na i-convert papuntang decimal. So ganito take note na sa CCNA exam, okay, kung ikaw ay magte-take, syempre gusto mo mag-take, okay, merong conversion doon. Okay, may conversion na lumalabas sa exam, pero yung conversion hexadecimal. Okay, hexadecimal bakit? Medyo mahaba kasi yung method of solution kapag tayo nagko-convert sa hexadecimal katulad nito. Okay, pero lagi mong tatandaan, gito na lang when converting hexadecimal to anything, okay, we need to always convert back to binary. Okay, kailangan muna natin siya i-convert na maging binary siya. Kasi nagbago yan ng value. Yun makikita natin kasi nga 'di ba, naging 8421 yan. Okay, so hindi natin pwedeng i-convert diretso yung 5C to decimal. Parang dati may estudyante ko, sabi ko, convert nyo yun, 5C. So ginawa niya, ma'am, ano yan? Ma'am, 18. 18 yan, ma'am, 18. Ha? Paano naging 18? Kasi di ba 5, ma'am, tapos C, di ba 12 yun? 18 pa to 17 pala, ma'am, 17. So 5 plus 12. Diba C kasi 12, diba? So naging 17, hindi pwede. Kasi nagbago yan ng value. Okay, so ang gagawin natin, yun nga, para mabalik mo siya sa totoong value niya, kailangan gawin muna natin siyang binary. So ang first step natin, yung 5C na yan, di ba hexadecimal yan. So gawin natin yung hexadecimal, we need to first convert to semi-decimal. Kailangan muna maging semi-decimal yan. Ngayon, kapag siya ay naging semi-decimal na, siya na yung gagawin nating binary. Okay? Kapag binary na, tsaka mo lang siya pwedeng isolve papunta dun sa may final value. Okay? So always convert back to binary. Pag binary na, tsaka pa lang you convert sa final product. Okay, kung ano yung hinihingi niya, yun yung gagawin niya. So pagka binary na, ibalik ako dito So hexadecimal, ginawa nating semi-decimal. Kapag semi-decimal na, tsaka mo siya gawing binary. Kapag ka-binary na, tsaka pa lang natin siya i-convert papuntang decimal. Okay? So medyo mahaba. Ulitin ko, sa CCNA exam, merong conversion. Anong klaseng conversion? Hexadecimal. Kasi halos lahat dinadaanan mo kapag hexadecimal yung conversion. Ayan siya. Nalagay ko na sa ibabaw. Always convert back to binary. Okay, game. Solve na natin So, paano natin siya isosolve? Okay, first step. Okay, yung hexadecimal digit mo, kailangan muna natin siyang gawing semi-decimal. Okay, so ang semi-decimal ng 5 ay 5 din. Tama? Ang semi-decimal ng C ay 12. Diba? Ito yun. Diba? Pag 5, 5 pa rin. Pag double digit, kapag ka letter, kailangan mong mapalabas yung double digit na semi-decimal value niya. Okay? Tapos kung yan ma'am, i-add na natin 5 plus 12. Hindi, hindi ganon. Okay? So kapag ka semi-decimal na, nandito na tayo sa number 2, di ba? I-convert naman natin siya from semi-decimal to its binary equivalent. Okay? So convert natin to binary yung 5, di ba? So dito tayo titingin sa kanan na mga daliri kasi yan yung 4 bits ng hexadecimal. Okay, game. Okay, so ang 5 ay 0 sa 8, tama? 0 tayo sa 8. 1 tayo sa 4, di ba? So 1 tayo sa 4, yes tayo dyan. Tapos sa 2 ay 0, di ba kasi 5, tapos 1 ka sa 1. Kaya yan yung value ng 5 in binary. Kaya ano naman ang binary ng 12? Diba? Ang 12, yan ay 1 sa 8. 1 sa 4. 8 plus 4, 12 na. Diba? So, ibig sabihin, yung mga natitirang binary values, 0 na. Okay, so yan na yung binary. So, nandito na ako sa number 3.
So kung binary na, gawin na natin siyang decimal. Pero ganito kapag kinonvert mo siya galing sa hexadecimal, naging semidecimal, yung semidecimal naging binary na kagaya nitong meron tayo, kapag siya ay kinonvert na natin to decimal, bumabalik na siya doon sa original na binary values niya na 1 to 8 to, 64 to 32, 16 to 8, 4, 2, 1. Kasi siya na yung original na binary, yung 8 bits. Okay, kapag papunta na tayo sa decimal, nagiging ganito na yung mga values. Okay, so ngayon, kung yan ay i-convert naman natin ngayon, papuntang decimal, di ba ang step natin pa nagko-convert tayo from binary to decimal, kailangan natin siyang hatiin into 4. Diba? So, ito naman yung divide and conquer natin. Okay, so i-add up natin. 64 plus 16, 80, di ba? 60, 70, 80 yan. Okay? Plus, 8 plus 4, 12. Di ba? So, 80 plus 12, ito ay 92. Okay? Ang decimal value nitong hexadecimal natin ay 92. At napakalayo niyan sa 17. Kaya yung isang sadyante, inad niya lang yan, 5 plus 12. Hindi ganun. Okay? 92 yan. Pag lumabas siya sa CCNA exam, huwag ka mag-alala. Diba? Makikita mo sa letter A, 17 talaga. 17. Okay? Pero kasi, hindi porke nakita mo yung option na hinulaan mo, tama ka. Okay? So kasi alam ng Cisco na ang usual na mistake kapag ka nagko-convert from hexadecimal to decimal, ina-add up talaga nila yung semidecimal value. Hindi pwede. Okay? You always need to convert back to binary. Kapag ikaw ay nagko-convert from hexadecimal into something into hexadecimal, palagi yun. Okay tayo? Kaya yan yung unang sample natin. Sige, para mas maintindihan ninyo, next sample. Teka. Game, next sample naman natin, 7E. Solve naman natin, ano ang decimal equivalent niya. Okay, first step, sabi ko nga dito, yung hexadecimal na yan, you need to convert to semidecimal. Okay? So, yung 7, ang 7 ay, since yan ay single digit lang, 7 pa rin yan. Diba? Yung E, since letter yan, meron yan double digit semidecimal equivalent. At yan ay equal sa 14. Okay, ang E, 14 yan. Okay, game. Next, kapag ka semidecimal na, number 2, yung semidecimal, kailangan natin yung i-convert into binary. Okay, game. Ang binary ng 7, so dito tayo sa kanang kamay titingin ang binary ng 7 ay 7, 0 sa 8, 1 sa 4. Diba? 4, 1 sa 2, 6 na, 1 sa 1, 7. 4 plus 2 plus 1, 7. Next, ang binary naman ng 14 ay 8 sa 8, 1 sa 8, 1 sa 4, so 12 na, 1 sa 2, 14 na, 0 sa 1. Okay, iyan yung binary value natin. Ngayon, kapag ka-binary na, step number 3 na tayo. Yung binary, pwede na natin siyang i-convert papuntang decimal. Pero, yung difference niya, balik na tayo dun sa mga original na binary values natin. 1, 2, 8, 64, 32 to 16, 8, 4, 2, 1. Okay? At kapag kaganyan yung conversion, di ba, ang technique natin, divide and conquer. So, hatihin mo siya sa tig-apat. Okay? Ang value, ang sum, nitong unang apat, 64 plus 32 plus 16, or 240 minus 128, pare-parehas mahirap, 240 minus 128 na, 112. Okay, so ang sum nitong tatlong to, 112. Okay, next, paano naman to? 8 plus 4 plus 2, 14. Tapos, i-add mo na lang. 112 plus 14, 126. Kaya yan yung decimal value natin. Kuha? O sige, last na sample na ako yung gagawa. Yung mga susunod, kayo na. O, teka lang, kunin ko lang yung next sample. Okay, next sample, B5. Convert naman natin siya to decimal. First step, first step natin, we need to convert to semidecimal, di ba? So, ang semidecimal equivalent ng B, 11. Okay? Ang semidecimal equivalent naman ng 5, 5 din. Okay? Pag semidecimal na, step number 2, kailangan natin siyang i-convert to binary, di ba? Ang binary equivalent naman ngayon ng 11 ay
1 sa 8, 8, 9, 10, 11. 0 sa 4, 1 sa 2, 1 sa 1. Okay, so yan ay 11. 15 minus 4. Okay, next, ang 5 ay 0 sa 8, 1 sa 4, 0 sa 2, 1 sa 1. Okay, yan yung binary ng 5. Okay, pagka-binary na, so nandito na tayo, tapos sa binary, step number 3 na tayo. Yung binary, i-convert naman natin siya to decimal. Pero, ang difference niya, yung mga binary values niya, galing na dun sa original na binary values natin. 128, 64, 32, 16, 8, 4, 2, 1. Ayan yung mga values. So, anong gagawin kapag nagko-convert tayo from binary to decimal, i-divide and conquer natin yan. So, hatiin natin yan sa tiga-apat. Diba? Tapos, i-add up natin. Okay, 128 plus 32 plus 16 or 240 minus 64. Okay, mas madali yung 240 minus 64, 176. Okay, tapos ito, 4 plus 1. Okay, 4 plus 1 yan ay equal sa 5. Yung 176 plus 5, 181. Yan yung decimal value nung B5 na decimal. Ay, B5 na hexadecimal. Okay, game. So, last na sample na yan na ako yung masosolve. Next, kayo naman. Teka lang, next sample. Okay, game. Yan yung hexadecimal value natin, AE. Okay, paki-pause yung video, paki-solve, paki-convert yan into decimal. Okay, paki-pause yung video, paki-gawa. Okay na, tapos na. Kung hindi pa, paki-pause ulit. Pero kung okay na, solve natin. Diba? Ano ang decimal equivalent niyang EE na yan? First step, kailangan muna natin siyang gawing semidecimal. Kaya ang semidecimal na E, 10. Kaya ang semidecimal na E, 14. Diba? Kapag ganyan na, ano gagawin natin? Convert naman natin siya to binary. Okay, ang 10 ay 1 sa 8, 0 sa 4, 1 sa 2, 0 sa 1. Okay, 10 na yan. Ang 14 ay 1 sa 8, 1 sa 4, 1 sa 2, 0 sa 1. Okay, yan yung binary value natin. Pero, kailangan natin siyang gawing decimal. Mag-a-apply na yung original equivalent ng mga binary values natin, 8421. Okay, kailangan natin siyang hatiin sa tig-apat. Okay, ito. So ano gagawin natin? I-add natin. Okay, 240 minus 64 minus 16 or 128 plus 32. Mas maganda yata 128 plus 32, 116. Okay, ito, 14. Tama? 160 plus 14, 174. So, yung decimal equivalent ng AE, 174. Kuha? Sige. Next sample. Again, next sample, 7F. Paki-pause yung video. Paki-solve yan. Okay, paki-pause. Okay na, tapos na. Kung hindi pa, paki-pause ulit. Pero kung okay na, solve natin. Okay, first step. Okay, kailangan natin siyang i-convert to its semidecimal equivalent. Ang semidecimal equivalent ng 7 ay 7 din. Yung F yan ay 15. Okay, next, convert natin siya to binary. Ang binary ng 7 ay 0 sa 8, 1 sa 4, 1 sa 2, 1 sa 1. Okay, ang 15 ay lahat 1. 1 plus 1 plus 1 plus 1. Okay, 15 yan. Okay, so ang tanong, ano naman yung binary niyan? Ay, binary decimal. Okay, balik tayo na 128, 64 yan. Ito 32, 16. Ito ay 8, 4, 2, 1. Kaya hatiin natin siya sa tig-apat, divide and conquer. Tapos i-add 64 plus 32 plus 16 or 240 minus 128. Nakaka-sure. Okay, 240 minus 128, 112. So ito ay 112. Next, 8 plus 4. 8 plus 4 plus 2 plus 1, 15. Okay, so ang sagot ay 112 plus 15, 127. Tama ba? Okay, so ang decimal equivalent niya ay 127. Okay, sige. Last na sample. Okay, last na sample, 95. Hexadecimal 95. Paki-convert yan sa decimal. Okay, paki-pause yung video. Paki-gawa. Okay na, tapos na. Kung hindi pa, paki-pause ulit. Pero kung okay na, game. Solve natin. Okay, ang decimal value nitong hexadecimal na to, first step, kailangan muna natin siyang i-convert to semidecimal. Kaya ang semidecimal ng 9 ay 9 din. Ang semidecimal ng 5 ay 5 din. Kasi parehas silang single digit. Okay? Next, convert natin to binary. Okay, ang binary ng 9 ay 1 sa 8,
0 sa 4, 0 sa 2, 1 sa 1. 9 na yan. Ang 5 naman, ang binary niyan ay 0 sa 8, 1 sa 4, 0 sa 2, 1 sa 1. 5. Okay? Pagka binary na, pwede na natin siyang i-convert to decimal. Pero ang difference sa mga values na natin, yan ay 128, 64, 32, 16, 8, 4, 2, 1. Okay? So, syempre, divide and conquer tayo. Hatiin natin yan sa tig-apat, tapos i-add up natin. Okay, 128 plus 16, calculate ko na, 128 plus 16 yan ay 144. Okay, ito ay 144. Ito naman, 4 plus 1, 5. Okay? Ang decimal value nito ay 149. Kuha. Okay, so yan yung decimal value nung hexadecimal. Ganun ulit, kung gusto mo pang mag-practice ng conversion ng hexadecimal to decimal, pakigawa na lang yung mga exercises na kasama nitong course na to para sa hexadecimal to decimal conversion. Pero kung okay ka na, next type naman tayo ng conversion, next video.